Hello mga kadonatics! Well, na-disappoint ka din ba sa result sa halalan? Well mga kadonatics, I'm so disappointed. Mantakin mo, 3 lang ang nakapasok under PDP laban. How come? Andon si Marcoleta, Bato de la Rosa, at si Bongo na with a huge margin sa second place. Bakit ganun mga kadonatics? Di ba black voting tayo? Ha? Solid straight tayo. Ba't 3 lang nakapasok? At yung kay Bongo naman mga kadonatics, napakalaking difference from the second. Kung binoto nyo si Bongo, Marcoleta, Bato de la Rosa, of course, iboboto nyo din yung ibang kaalyado. Bakit ganon? It feels like manipulated talaga. Para bang sinabi na, okay, kukuha tayo from Alyansa, kukuha tayo sa Dilawan, at kukuha tayo sa PDP Laban. But I'm so sad kasi 3 lang. Can you imagine? 3 lang talaga ang nakapasok. Buti na lang si Inday Sara may inendorso din na dinagdag ng iba sa PDP Laban, which is Camille Villar and Amy Marcos. Of course, nakapasok sila and I'm so thankful for that. But paano yun sila? Vic Rodriguez, Attorney Bundok, at ang iba pa. Bam Aquino, second place. How? Dapat ang mag-second place yan, nasa PDP. Ang third place, nasa PDP. Kiko Panghilinan, fifth place, top 5 silang dalawa. Like, ay nako mga kadonatics. So disappointed talaga. Kung ganun kalaki yung nakuha ni Bongo, at least sabihin na lang natin 80%, ang bumoto kay Bongo, bumoto din sa ibang kaalyado ng former president. It means makakarried out yung mga kadonatics. So obviously nasa 15 to maybe 16 million yung bumoto sa kanila. Ang bumoto ba kay Bongo, binoto din si Bam Aquino at si Kiko Panghilinan? No way! Di ba? Nakakapagtataka talaga. If we have the right to vote, but kung ang resulta is manipulated, parang tinanggalan na din nila tayo ng right to vote. Right to express our opinions. Panoorin na lang natin ito mga kadonatics. Talagang hindi mo expect, mukhang ito po ay inariglo ng tama at binahig na kung sa baraha pa sa laro ng card game, nakaariglo ito na itong magiging itsura niya, itong iluluwal ng machine. Again, I agree sa observation ng taong bayan at diyan sa ating mga kasamahan, sa mga commentators diyan sa SMNI, hindi tumutugma sa tinatawag na actual ground sentiments of the people. Hindi siya nagre-reflect ng prevailing political sentiments itong resulta ng election. And third, hindi siya tumutugma sa mathematical and numerical logic versus circumstantial correlation of things. Hindi po kapanipaniwala, bagamat ito ay nagre-require ng proof and basis of evidence on our part kapag iginiit natin ang formal na pagpoprotesta. But nonetheless, we need to speak up. Valid yan that is mathematically logical. If Bongo garnered 25 million votes or 26 million votes, ipagpalagay mong 70% of that ay makukuha din ng kanyang mga teammates kasi nga black vote yun eh. It's a solid campaign vote. So, ang dapat ang mga boto ng kanyang kasama nasa 14 million. Tama talaga. Dapat makarried out talaga yung iba. Pero, like what? Nakuha nila 9 million, 10 million, even 8 million. Like, how? How? Kaya, valid talaga yung mga dayaan mga kadonatics. Yung pag solid 10 ka mga kadonatics, tapos lagyan mong 2, magiging overvote ka. Like, how come? Grabe talaga. Tapos ang sagot lang ng COMELEC, dapat may documentation kayo, pipirmahan nyo at ipaglaban nyo talaga kung may anomalya. Like, ay nako, nakakairita yung statement ng COMELEC. To 15 million. Kung 70% ng bumoto kay Bongo ay bumoto din sa kanyang mga kasamahan. Hindi naman pwede yun na Bongo and Bato lang ang binoto nila. Tama. Ang tawag dyan, there is a mathematical logic, may numerical logic na kahit hindi pa bumoto ang 26 or 25 million voters na yon nakakuha ni Bongo, ang 70% niyan ay mga 14 milyones din. Pasok yan ang lahat sila kung yun ang nangyari. Kaya nga there is a question of integrity and there is no other transparent accountability mechanism kasi wala pong counter-check sa manual counting at the precinct level. Pangalawa, there is no apparent receipt delivery upon voting.
wala ka makukuha ang resibo kung tama o hindi ang kinain o ang binasa ng machine. There is a possibility na nagkaroon nga ng tinatawag nating pre-arranged na mga data input sa machine. That is a possibility. Dapat huwag maging balat sibuyas ang COMELEC dito, no? They are known to do that. There are other dark stories about how COMELEC has been involved. Kaya dalawa ang tinatawag na nai-elect sa Pilipinas, Brother MJ, no? Paring RJ and Brother Boss Dada. Either you are elected by the people in an honest and objective election results, or you can also be in office by being COMELECted. Magkaiba yon. You can be elected, but you can also be COMELECted. Alam na natin ang ibig sabihin nun, inaariglo ka sa COMELEC. But that is hard to... Yan talaga pag yung COMELEC mga kadonatics is pro-admin. Ang si BBM yan nag-appoint kay George Garcia eh. Kaya ganun. Like, we have to do something. No? Dapat tanggalin na talaga itong si Garcia. Kasi mga kadonatics, remember Attorney Respecio? Isiniwalat niya lang na pwedeng i-hack yung machine. Ang ginawa ng COMELEC, instead na imbestigahan, kinasuhan. Kaya wala talaga kung tiwala sa COMELEC mga kadonatics. The apparent clamor, the crying of the people have been heard mga kadonatics. Nakita talaga natin kung gaano kalaki yung suporta sa mga Duterte. And of course, sa PDP Laban. Pero bakit ganito ang resulta? Nagtatanong din ba kayo? Comment down below. Prove with the solid material evidence, pero hindi ibig sabihin na walang solid material evidence kaagad ang pagkakaroon ng logical and correlated circumstantial analysis of things that happen cannot become also as factual basis. For example, ulitin ko lang yung numerical and factual mathematical logic. If Bongo garnered 25 million votes and 70% of that bumoto din sa mga kasama niya, which is yon talaga ang design ng campaign votes na yon, na solid votes by campaign and black vote ng tawag ng iba, hindi ba bababa dapat sa 14 million average votes ang makukuha ng iba niyang mga kaparty mates? Brother MJ. Oo nga, ka Eric, lalo pat pag pumunta ka sa ground, solid Duterte slate talaga, no? Yung komento ng taong bayan, mapa Luzon, mapa Visayas at mapa Mindanao. Kaya ang sabi dito ng isang komento, dapat hindi nagkakalayo ang boto ng 10 dahil yun talaga daw yung binoto nila. Anong masasabi mo dyan, ka Eric? Agree. That I agree. But it's another point kung kaya nating maging basis yan sa pag-file ng election protests, no? Na i-question ang integrity of machine output dahil wala ngang mechanism of receipt audit right at the very precinct, no? Pag boto mo, dapat makita mo kung tama o hindi. Walang ganon eh. Na tamang binoto mo o hindi, you will wait until matapos pa ang canvas of votes, no? That is very questionable. Number 2, that is logical observation ng mga netizens natin, ng ating mga kababayan, na imposible. Yeah, wait. Even Attorney Lambino mga kadonatics, senatorial candidates under PDP Laban. First, nagcast na ng vote. Ang nangyari mga kadonatics, blank ang lumabas na resibo. Next, ibang pangalan ang lumabas. Like, senatorial candidates ka na mga kadonatics, na experience mo pa yon. Diba? Grabe talaga ang dayaan. Kaya as a citizen mga kadonatics, if you agree with me, I demand na kunin natin yung percentage ng Visayas at Mindanao sa mga nakapasok sa top 12. Tingnan natin si Bam Aquino kung nakakuha ba siya ng malaking persento sa Visayas at Mindanao. Si Kiko Panghilinan, ganun din. Si Erwin Tulfo at iba pa. Doon talaga magkaalaman. Pag hindi natin yung makuha, then wala tayong magawa. We have to agree to the result. Di man yan na tinatawag nating bias voting lang para kay Bongo at Bato de la Rosa at Marcoleta. Kaya nga sabi ko, imposible yun. Pagpalagay pa natin nga, partida pa yung 70% lang ang bumoto sa kanilang ibang mga party mates, the difference of 30% na advance nila will be scientifically proven na pwede pa rin ang 70% ng kanilang pinakamataas na boto
ay makukuha ng kanilang mga kasama. That's around 13 million to 14 million votes. Kung ma-prove natin yan na mathematically questionable, subalit pagdating sa kaso kasi Brother MJ, pagdating sa pag-file ng mga protesta, we have to build the case and we have to back it up with verifiable facts, not only with itong ating diskusyon, but alam natin na circumstantially there are really evident basis na hindi tumutugma sa lohika ng matematika at numero at sa lohika ng kondukta ng pagkakaroon ng isang campaign solid voting na hindi nangyari sapagkat pwede nga nagkaroon ng machine intervention na may manipulasyon sa machine dahil walang integrity and transparency ang output and input ng mga botong ipinapadaan sa makina na ito. Tama mga kadonatics, pero in my own opinion po, I think political protest po sa result is nothing but useless na po. Bakit? It will never change. Can you even think of one incident mga kadonatics na na-change yung result sa COMELEC after nag-protest sila? Wala. Even Bongbong Marcos, when he lost against the former Vice President Leni Robredo, 6 years siya 6 years siya mga kadonatics nagprotesta, pero ano nangyari? Wala, di ba? So I think it's going to be useless na talaga kung may political protest pa. Besides, Ka Eric, nakita naman natin kung gaano karami yung mga lumabas sa lansangan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa noong birthday ni Pangulong Duterte. At kanyang request pa sa mga kababayan natin na iboto nyo yung Duterte, kung hindi, kalimutan nyo na ako. Sa tingin mo ba, Ka Eric, yung mga lumabas noong birthday niya, bumoto rin kay Ma'am Aquino? Ay, imposible yun. Kaya nga, sabi ko, hindi naman ito lumalabas si Bam Aquino at si Kiko, wow dagat eh. Hindi naman ito lumalabas sa wow ang dagat. Pero nabigla tayong lahat. No? Nabigla tayong lahat na ito po ang naging resulta. I agree. The political barometer of the popular sentiments of the people of rejecting all candidates of Marcos. At ako tama itong resulta sa kay Abalos, no? Itong pasimuno sa 16-day siege na paglapastangan at state terrorism na ginawa sa Kingdom of Jesus Christ, no? Sa mga kababayan nating mga religious missionaries and workers ng KOJC at kay Pastor Kibuloy. Tama yung result sa kanya na yan eh. Dapat nilatiko talaga ng taong bayan. Pero para hindi mahalata, ang rejection na ito, nagkaroon ng halo-halo na mga kandidato na hindi naman talaga mananalo ito kasi ito'y itinakwil na ng mamamayan. Itong survivor ng Dilawan at Pinklawan na lumang politikang oportunista ay nausgahan na po at natulan yan kagaya ng paghatol ngayon kay Trillanes. Nilampaso din siya doon sa Caloocan. So ito po ay tumutugma din sa sentimento dapat tungkol dito kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan. Kaya there has to be, ay tinatawag nating Boss Dada na, yung political atmosphere at yung sentimiento at barometro ng political views and sentiments ng mga tao, masusukat mo yan sa actual na ground campaign at sa actual na mga nangyari a month before or 2 months before elections, nagkaroon po ng pagpihit ng groundswell of the resistance and rejection of the people against Marcos Romualdez. So, ini-expect natin na yun din po ang magiging temperamento ng magiging resulta sa halalang ito. Kaya nga, nag-expect tayo talaga na scientifically by logic of politics and mathematics, magiging close fight ito sa mga among sa top 10 candidates ng Duterte endorsed candidates. That includes, of course, kay Pastor Kibuloy. Nakakabahala tayo na mahigit 5 milyon lang ang bumoto kay Pastor Kibuloy at mukhang papunta lang sa 6 million votes ang makukuha ni Pastor Kibuloy. Hindi naman yan kapanipaniwala, no, mga kababayan. And Boto pa lang ng miyembro yan, ito Ka pa sila Eric, Vic Rodriguez at sa Atiba pa. Di ba? Yeah, Boss Dada, go ahead. Boto pa lang ng mga members nila yan eh.
Hindi ba? Pero makikita mo, yan lang Kaya yung nga. numero. Ano yun? Sila lang ang bumoto kay Pastor? Yeah, kasi that's kay point. Eric, kaya ako nasabi yan, before the election, nung nasasama na si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa nagsisimula ang kampanya, noong nagdeklara si Pastor Apollo Kibuloy, nasa number 28 siya sa survey. Ngayon, dito, matapos ang ating, nakita mo naman ang ginawa natin pangampanya kay Eric, hindi lang dyan sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, tayo lang ang nakagawa ng mga simultaneous na halos araw-araw na town hall meetings. Kasi overall, sa mga town hall meetings natin at yung ating mga house-to-house, nakakontak tayo ng mahigit 20 milyon na mga Pilipino At wala tayong negative na mga comments every time na nagta-town hall meetings tayo. Nakakapagtaka na with all the efforts, bumaba pa siya to 31 Agree. from 28. Yeah. Agree ako dyan, Boss Dada, ha? Ganon din po ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Nakikita ko parang nagkaroon nga talaga ng premeditated o pinagplanuhan na uri ng operation na talagang hanggang doon lang ang boto makuha niya. Mga 6 million to 7 million na ang pwede niyang i-stretch. Which is parang sinadya na hanggang doon lang pwedeng basahin o iluwal ng machine. Pwedeng i-program yan na, Boss Dada, sabi ng mga technical experts on information and cybersecurity platform, kayang gawin yan sa digital manipulation. Number 2, itong akbayan, sinuka na ito ng taong bayan, sorry sa mga nag-aalmusal, sorry for the word. Itinakwil na ito ng mga taong bayan, itong hilaw na komunistang party list ni Lahon Tiberos, itong akbayan, bigla nag 2 million. Natalo na ito. Muntik na ito madisqualify sapagkat nahilot lang ito na lumusot dahil na-disqualify si former Comelec Commissioner Guanzon, hindi nakaupo, silang umupo. Tapos bigla lang may silang nangunguna sa party list system. So, katakataka. Talagang hindi mo expect, mukhang ito po ay inariglo ng tama at binahig na kung sa... Well, yung Duterte Youth, second place lang mga kadonatics. More than 1 million lang nakuha. Tapos yung akbayan na, nako, well-known na komunista mga kadonatics, 2 million talaga. Grabe. Baraha pa sa laro ng card game. Another thing mga kadonatics, pangatlo yung tingog party list ni Romualdez. How come nakapasok? Grabe. Nakaariglo ito na itong magiging itsura niya, itong iluluwal ng machine. Again, I agree sa observation ng taong bayan at diyan sa ating mga kasamahan, sa mga commentators diyan sa SMNI, hindi tumutugma sa tinatawag na actual ground sentiments of the people. Hindi siya nagre-reflect ng prevailing political sentiments itong resulta ng eleksyon. And third, hindi siya tumutugma sa mathematical and numerical logic versus circumstantial correlation of things. Hindi po kapanipaniwala, bagamat ito ay nagre-require ng proof and basis of evidence on our part kapag iginiit natin ang formal na pagpoprotesta. But nonetheless, we need to speak up so that baka ito rin ang mangyari sa 2028 sakaling hindi sila at hindi naman tatagumpay ang kanilang palusot na i-convict by impeachment court si Sara Duterte at mukhang malabo nila makuha yan, ay ito rin ang kanilang paghahandaan. Therefore, ang anumang automation na sistema ng eleksyon na walang transparency is an election that will forever be subject to doubt and question of integrity and can be subject to real manipulation. That's the point bakit natin ito pinopoint out sa talakayan na ito. Well, mga kadonatics, totally an election fraud talaga. And what do you think mga kadonatics? Comment down your sentiments below. Please continue support on Tatay Digong and the rest of his allies. Thank you so much mga kadonatics and please don't forget to subscribe. Bye-bye.